Hanapin ang anak ko. Iuwi mo siya. Anak ko. Tungkol sa planta ng solar power sa ibang bansa, ang valuation model, ang residual value ng mga storage batteries sa kasalukuyang presyo ng lithium, ay dapat itaas ng 12%. Para sa EPC, ang performance bond ng kontratista ay kailangang umabot sa 15%. At tandaan, ang Apex Capital ay dapat manatiling ganap na hindi nakikita. Kumusta? Ito ba si Serena? Kami ay mula sa kagawaran ng pulisya ng lungsod ng River, ang Population Management Division. Matapos ikumpara ang mga DNA database, nakumpirma namin na ikaw ang tunay na anak na babae ni na G. Richard Lawson at BB Lawson. Sina G at BB Lawson ay umaasang makita ka sa lalong madaling panahon. Aayusin ko ang oras. 45 taon, at ngayon lang sila nagpakita. Nanay, sabi ni tatay, makikilala mo ang iyong tunay na mga magulang. Hinanap ko online. Ang pamilya Lawson ay isa ring mayamang pamilya sa lungsod ng River. Bagamat hindi kasing yaman ng pamilya natin, maayos pa rin naman sila. Kaya, excited ka ba? Sobrang saya. Hindi ito tungkol sa pera. Gusto ko lang makita kung sino ang aking tunay na mga magulang at kumusta na sila. Yun lang. Well, ano man ang mangyari, sasama ako sa'yo. Nasa biyaheng pang negosyo si tatay. Abala sa trabaho si Preston. Kaya kasama mo ang iyong minamahal na anak. Sige, kain na tayo. Ma, tiningnan ko ang impormasyon tungkol sa pamilya Lawson. Pangunahin sila sa tradisyonal na industriya ng bakal. Ang kanilang negosyo ay tumigil sa pag-unot sa mga nakaraang taon. Sinisikap ni Vanessa na makapasok sa management, pera ang tiyuhin ko. Si Derek ay parang Makikilala lang natin ang ilang pamilya. Ma'am Serena, sundan mo ako. Ma'am Serena. Teka, may panganay na anak na babae pala. Par ito po. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ni tatay. Mahigit 1 dekada na siyang nag-iisa sa labas. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng buhay ang kanyang tinahak? Sinong nakakaalam? Baka naman, nabalitaan niyang may sakit si tatay at kumuha ng isang bastardo mula sa kung saan para bumalik at makipag-agawan sa mana. Aba. Kaya, ito pala ang aking matagal nang nawawalang tunay na kapatid na babae. Medyo simple. Hoy Derek, wag mong basta-bastang gamitin ang salitang yan. Kung tunay nga siyang isang Lawson ay pinagdedebatehan pa. Tingnan mo ang kanyang nanlilimahid na anyo. Baka madumihan pa niya ang mismong hangin sa ating tahanan. Oo, ibig kong sabihin, ikaw pa lang ay sapat na, Vanessa. Ginoo, Ginang, nakauwi na po kayo. Serena, nauwi ka rin. Napakagandang balita na nakabalik ka na. Sa lahat ng mga taong ito, ramdam na ramdam ko ang aking pagkakasala. Palagi kong naiisip na ninakaw ko ang buhay mo. Vanessa, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang aming anak. Tama, Vanessa. Hindi mo naman kasalanan noon. Biktima ka rin noon. Wow, ang galing ng pag-arte mo. Ang pagod mo siguro dyan. Siya ang nagpapanggap na mahirap na biktima na nangangailangan ng awa. At ako, ang manlulupig na sumira sa inyong perpektong munting pamilya, ang kalabisan. Serena. Serena ko. Nakabalik ka na. Tatay, ako ito. Ako si Vanessa. Mali na naman ang napagkakamalan mo. Ang sakit na Alzheimer ng tatay mo ay lalong lumalala. May atake na naman siya. Mayordomo, dalhin ang amo pabalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Serena, di ba? Maupo ka. Alam kong hindi madali sa'yo ang mga nakaraang taon.
Ang pamilya namin, ang mga Lawson, hindi kami karaniwang pamilya. May pangalan kami sa lungsod ng River. Hindi namin maaaring pagtawanan tayo ng mga ibang tao. Ano ang nangyayari sa tatay ko? Sasabihin namin sa lahat na may koneksyon kami sa'yo. At kukunin ka bilang aming ampon na anak. Maaari mong isama ang mga anak mo para tumira rito. Aalagaan kayong mabuti ng pamilya. Okay? Kung hindi mo naman talaga balak, kilalanin ang nanay ko. Bakit mo pa siya isinama rito? Mayaman ang pamilya ninyo. Pero kami, Kapag ang matatanda ang nag-uusap, hindi ka basta sasabat. Wala kang modo. hindi patas ang pamilya ninyo. At hindi pa kami pwedeng magsalita. Ang nanay ko ang biktima dito. Serena, ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Serena, ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Anak ng nanay, anak ng nanay. Magalang ang anak ko. Alam niya ang tama sa mali. Pero may mga tao na kailangan munang matutong maging tunay na nakatatanda. Ikaw. Sige, kung ganon. Kung punong-puno ka ng galit, bakit ka pa nagpapakita rito? Umalis ka na rito. Yung kompensasyon na sinasabi mo, ano ba talaga yon? Akala ko na nga ba, di mo na kayang magpanggap, di ba? Pera lang pala ang habol mo. May 5 milyong piso dito. Basta't magpakabait ka. At gampanan mo ang papel mo bilang ampon na anak. Sa hinaharap, makukuha mo ang parte mo. Maaari ba akong magtanong? Si, Kailangan kong itanong, tunay bang pantay-pantay ang pagtrato ng pamilyang Lawson sa lahat ng anak nito? Bigyan mo lang ako ng card. Tapos sasabihin sa buong mundo na ampon na anak lang ako? Ano ang ibig mong sabihin? Di pa ba sapat yun para sa'yo? Paano magiging pareho? Si Vanessa naman, lumaki kasama ang aming mga magulang. Kaya, ang espesyal na pag-aayos na ito ay para lang sa akin? Bibilhin ang pagkatao ko ng pera? sige, kunin mo muna ang card na ito. May handaan tayo ngayong gabi para sa'yo. Ipapakita sa'yo ng mayordomo ang kwarto mo para makapagpahinga ka. Ma'am Serena, rito po. Derek, narinig ko na nakikipag-usap ang pamilya sa Apex Capital. Kapag nakasama na natin ang Apex Capital, ang pamilya natin ay walang makakapigil sa lungsod ng River. Eksakto. Sa pamumuhunan nila, Vanessa, ang pamilya natin ay magiging numero 1 sa lungsod ng River. Akala mo ba karapat-dapat kang magsalita tungkol sa kapital? Inaasahan kong makita kung paano magwawakas ang maliit mong palabas na ito. Oh, pala, Serena. Narinig ko na may asawa't anak ka na. Isang lalaki. Malaking bagay ang muling pagsasama-sama ng pamilya. Bakit wala sila rito? Sobrang busy silang dalawa sa trabaho. Hindi lang talaga sila nakapunta. Trabaho? Narinig kong 20 anyos pa lang ang anak mo. Nagtatrabaho na siya? Huwag mo namang sabihing wala siyang degree sa kolehiyo. Wala nga, sa totoo lang. Nag-drop out si Preston sa kolehiyo. Nag-sign siya sa isang agency kagad. Kaya syempre wala siyang degree. Pero hindi mo dapat hayaang magtrabaho sa labas ang isang batang ganyan kabata. Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting ipasok mo na lang siya sa kumpanya. Bigyan mo siya ng trabaho, kahit ano, mas mabuti yon kaysa nasa labas siya. Ang kumpanya ni Richard ngayon ay nangangailangan ng degree sa Batsilyer. Baka pwede mong hanapan siya ng trabaho bilang guwardya. Oo, hindi naman kailangan ng mataas na degree para doon. Eksakto, medyo mahirap lang. Hoy, kung hindi mag-workout, pwede rin naman nating bigyan siya ng trabaho. Huwag na kayong mag-abala. Okay na sila sa kung ano ang meron sila. Masyado kang mapagmataas para sa sarili mong kabutihan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to mapapanatili. Oh, tungkol kay Penny. Pwede ba siyang lumipat sa isang paaralan sa lungsod ng River? Mas maganda ang mga educational resources dito kaysa doon. Nanay, maganda ang edukasyon sa lungsod ng River? Pero sigurado ka bang si Penny ay makakasabay sa curriculum dito? Oo, ang paaralan namin ay hindi para sa kahit sinong gusgusin ang pumasok. Ikaw ang gasgasen. Buong pamilya mo. Hindi, salamat. Nakakapagod talaga ang paglilipat ng paaralan. Tama ba? Sa tingin ko, matalino kang babae, Serena.
Kumusta ang unang araw mo sa pamilya? Ang gulo-gulo. Mas masaya pa kaysa sa entablado. Sinabi sa akin ni Penny na hindi ka patas na trinato, kailangan mo bang maaga akong umuwi? Hindi na kailangan. Drama-drama lang. Kaya ko to. Nagtatago ka mag-isa, Serena? Gusto mo nang inumin? Lafitte 82. Diyan sa labas, malamang hindi mo pa nalalasahan ng ganito. Diretsuhin mo na. Nandito ako para ipaalala sa iyo. Sa pamilya Lawson, wala ka kundi isang lumang kasangkapan. Nabigla na lang hinila pabalik, nakakasagabal, kahit saan ka pumunta. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang kailangan ng mga Lawson ay isang taong tunay na makakapagrepresenta sa pamilyang ito at magdadala ng tunay na halaga. Naiintindihan mo? Ano ba ang dapat ikatakot? Ang magnanakaw lang ang natatakot sa pag-uwi ng tunay na may-ari. Matalas ang dila mo. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na kayamanan ng pamilya Lawson. Tingnan mo ang sarili mo, Serena. Wala ka man lang disenteng alahas na suot. Ito pong kwintas ay regalo sa akin noong kaarawan ko mula kay nanay noong nakaraang taon. Isang walang kwentang galing sa ampunan, tulad mo malamang, hindi mo pa nakikita ang isang bagay na ganito kahalaga. Ito, suotin kita, para maranasan mo ng kaunti ang swerte ng pamilya Lawson. Sige, Serena, subukan mo. Anong nangyayari? Bakit nakaupo sa sahig si Vanessa? Serena, anong karapatan mong apihin si Vanessa? Kakakarating mo lang. Kailangan bang magsimula ka agad ng gulo? Nanay, yung kwintas na Starlight na binigay mo sa akin, nagustuhan ni Serena. Gusto ko lang sana tanggalin at ipasuot sa kanya, pero bigla niya yung kinuha sa kamay ko at pinukpok sa sahig. Serena? Kahit na ayaw mo kay Vanessa, hindi ka naman dapat ganyan ka walang puso. Ang kwintas na ito, espesyal kung ipinagawa yan mula sa South Africa. Ilang taon ang iningatan niya ni Vanessa. Paano mo nagawa yon? Ayan na nga. Alam kong magdudulot ka ng problema. Galing ka sa ampunan, kaya hindi mo alam kung paano kumilos ng maayos. Tapos na ang palabas. Ang espesyal na kwintas na ipinagawa mo. Ang kawit nito ay gawa sa 18 karat na white gold. Ang punto ng bali ng material na ito, kung bagong bali lang, magkakaroon ng halatang mga bakat ng metal. Makikita mo pa nga ang mga marka ng pagkaputol mula sa bali. Pero tingnan mo dito mismo, hindi lang walang bagong bakat. Ang mga gilid ay may malinaw na tanda ng pagkasira. Malinaw na matagal nang sira ito. At saka pinagkabit lang. At ikaw? Sabi mo, tinulak ko siya? Sa ilalim ng ground light sa silangang bahagi ng terrace, may 270-degree wide-angle camera. Maingay naman ang nangyari. Malinaw dapat ang footage. Tingnan natin kung sino ang kumapit sa kwintas at nagtapon nito sa sahig. At kung sino ang umatras ng kusa at nahulog sa sahig. Hinipan pa nga ang sariling hita ng napakatindi para lang mapaiyak ang sarili. Oh, saka pala, noong kaming dalawa lang ni Vanessa ang magkasama kanina, nag-alala ako baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya nag-record ako. Gusto nyo bang pakinggan natin ngayon para sa lahat? Vanessa. Sa susunod na magpapanira ka, siguraduhing maayos ang mga props mo at itago mo ang mga wire ng security camera. At huwag mong banggitin ang ampunan. Ang pagpapalaki sa akin ay higit na mas mabuti kaysa sa mga ipokritang alam lang mag-awayan. Siyempre naman. Sandali. Sa tingin mo ba, lugar ito na pwede kang pumasok at umalis ng basta-basta? Hindi ito palengke, pero hindi rin naman ito tahanan ko. Serena? Hindi ba pwedeng manatili ka at maglaan ng mas maraming oras kasama ni nanay at tatay? Hindi mo pwedeng balewalain ang nararamdaman ng iyong tunay na mga magulang dahil lang sa may problema ka sa akin. Vanessa? Wala namang ganoong karaming nanonood dito. Hindi mo kailangang magpanggap ng ganyan. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang kausapin ng ganyan si Vanessa?
Anong kinabukasan ang mayroon ang maliit na restaurant mo? Kunin mo na ang 5 milyong piso at pumunta ka na sa lungsod ng River sa lalong madaling panahon. Paayos mo sa kapatid mo ng isang magaan na trabaho para sa iyo sa grupo. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa magpahiya ka sa labas? Tama siya, Serena. Puwede ring lumipat si Penny sa isang paaralan sa lungsod ng River. Kahit hindi siya makapasok sa parehong paaralan ni Yao Yao, ang paglipat sa isang ordinaryong paaralan at pag-enroll bilang transferee ay hindi naman masama. Tama si Vanessa. Dapat kang maglaan ng oras para lumipat sa lungsod ng River sa lalong madaling panahon. Huwag mong hayaang pagtawanan tayo ng mga ibang tao. Hindi na kailangan. Nagpapasalamat pa rin ako. Na ipinanganak mo ako noon. Pero napakaraming taon na ang lumipas at ang mga nawala ay nawala na. Ang ilang mga basag ay hindi na kailanman magagawan ng paraan. Mula ngayon, mag-ingat na lang tayo sa isa't isa bilang magkamag-anak. Babalik ako para dumalaw kay tatay kapag may oras ako. Nanay, siguro kakauwi lang ni Serena. Hindi pa siya sanay sa buhay sa piling ng mga Lawson. Ang ibig kong sabihin, sanay siyang malaya sa labas. Kaya hindi katakatakang makulungan siya rito. Hayaan mo na siya. Bakit ba ang tigas ng ulo ng batang yon? Siguro nahirapan siya sa labas at may hinanakit siya. Ang ating si Vanessa ang tunay na maalalahanin. Mabuti, alam mo ang lugar mo. Mas malayo, mas mabuti. Lahat ng bagay sa pamilyang Lawson ay akin, kay Vanessa, at akin lamang. Sandali, Serena. May isang bagay na gusto kong ipaalala sa iyo. Sa susunod na Biyernes ay ang taunang charity gala ng pamilyang Lawson. Marami sa mga elite ng lungsod ng River ang dadalo. Dahil ipinahayag ni nanay at tatay sa publiko na ikaw ang kanilang ampon na anak, ang iyong pagliban ay maaaring magdulot ng tsismis. Hindi ka nababahala sa chismis. Nag-aalala ka na hindi sumipot ang nanay ko. Sasabihin ng mga tao na walang puso ang mga Lawson. Hindi man lang kayang ipakilala ang kanilang matagal nang nawawalang anak. Oh, naalala ko. Kailangan mo ba ng ipapahirang gown? Pagkatapos ng lahat, mahigpit ang dress code sa mga ganitong okasyon. Ay mahigpit. Duda ako na ikaw ay mayroong angkop na damit. Huwag mo nang intindihin. Dahil ako ang ampon na anak ng pamilyang Lawson, hindi ko dapat sila ikahiya, hindi ba? Serena, tulad ng hiniling mo, sinuri namin ang paghahanap ni G. Richard Lawson sa kanyang nawawalang anak sa nakalipas na 10 taon. 7 taon na ang nakalilipas. Si G. Lawson ay kumuha ng pribadong investigador para siya sa atin ang iyong background. Kumusta? Kailangan kong hanapin siya. Tatay, may natanggap akong balita. Komplikado ang background ng pamilyang iyon. Mga lokal na gangster sila. Masyadong mapanganib na pumunta ka roon ng padalos-dalos. Hindi natin pwedeng ipusta ang iyong kaligtasan. Nangyari ito ng higit sa 1 beses. Sa bawat kritikal na sandali, may nangyayari at napipigilan siya. Kung isa siyang taong hindi mo dapat hanapin, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hanggang 3 taon na ang nakalipas, lalong lumala ang kalagayan ni G. Lawson at bumaba ang kanyang kakayahang mag-isip. Pero pagkatapos, nag-iwan siya ng notaryadong testamento na may karagdagang mga kondisyon. Kinakailangan nitong hanapin ng natitirang pamilya Lawson ang iyong sarili bago nila makuha ang kanilang mana. Kaya nga, Kaya pala, tunay pala ang kanyang paghahanap sa akin nitong 40 taon. Sadyang pinigilan ng paulit-ulit at ang pumigil nito ang namumuhay sa buhay na dapat ay akin. Nanay, ipinadala ito ng mga Lawson. Ano ito? Galing ba ito sa Chang? Mukhang ilang dekada na ang tanda nito. inaalala kong baka wala kang mahanap na angkop na damit, kaya espesyal kong inihanda ito para sa iyo. Ang charity gala ay nangangailangan ng formal na kasuotan. Huwag kang mapahiya. Napakabait naman niya. Gusto lang niyang pahiyain ka sa gala. Nanay, kalimutan mo na lang. Huwag na tayong pumunta. Bakit pa natin ito tatanggapin? Pupunta tayo. Handa na ang entablado. Kung hindi ako lalabas, paano magpapatuloy ang kanyang maliit na palabas? Hindi naman siya aatras, di ba? Kahit papaano, may self-awareness siya. Mas mabuti pa nga, nakakaiwas sa kahihiyan ng lahat.
Pakita po ang inyong imbitasyon. Ako'y inimbitahan ng mga Lawson. Hindi nila ako binigyan ng imbitasyon. Pasensya na po, miss. Walang imbitasyon, walang pasok. Nanay, umuwi na lang tayo. Para namang gusto ko talagang narito. Serena, narito ka na. Ang tagal naming naghintay. Vanessa, ang mga security ng pamilya mo, sobrang seryoso. Ayaw talaga kaming papasukin kahit anong gawin namin. Siguro dahil hindi kami mga Lawson. Madaling apihin, di ba? Ay, Serena, ang simple ng suot mo ngayon. Baka isipin ng mga tao na minamaltrato ka namin. Ano ba? Yung damit na hinira mo sa akin. Hindi bagay sa'yo? Ang bait mo naman, Vanessa. Pero ang basurang yon, sa basurahan dapat. Sa susunod, wag mo nang ipadala sa maling tao. Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Basura ka! Hintayin mo lang. Pagsisisihan mo. 2. Nanay, nagtatanong lang si G. Walton tungkol sa Private Equity Summit sa susunod na linggo. Nagtataka kung pwede kang maging keynote speaker. Sinabi ko sa kanyang libre ka. Nasaan ang pendant kong jade? Yung antigong pendant na hiyas. Paano ito nawala? Ano? Kanina lang ayos pa. Paano ito nawala? Hanapin ninyo. Nawala na. Nawala ito sa isang kisap mata. May kumuha nito. Nanay, ano ang gagawin natin? Vanessa, kumalma ka. Mga kasama, ang antigong pendant na hiyas ay pamanang gamit ng aming pamilya. Pero dito mismo, ngayon din, nawala. Kaya kailangan namin ang kooperasyon ng lahat. Pakiusap, tingnan ninyo ang inyong mga handbag. Miss Lawson, huwag kayong mag-alala. Makikipagtulungan kami para mawala ang pagdududa. Nanay, kasama ko lang si Serena. Tapos nawala ang pendant. Alam kong hindi ganoon si Serena. Pero, Vanessa, ang ganda ng sinabi mo. Kausap mo ang nanay ko. Tapos siya ang sisiin mo. Ganun ba kahirap ang mga Lawson? O akala mo ba, lahat ay katulad mo, na nahuhumaling sa isang basag na jade? Penny, bantayan mo ang iyong bibig. Ang lakas ng loob mong magsalita sa nakatatanda ng ganyan? Serena, alam kong hindi ka ganoon. Pero, ikaw lang ang kasama ko. Para patas, maaari bang ipakita mo ang iyong bag? Hindi ko kinuha. Wala kaming pakialam sa mumurahing gamit ng pamilyang Lawson. Serena, ayaw naming paghinalaan ka. Pero para mapatunayang inosente ka, pakiusap, buksan mo ang iyong handbag para makita ng lahat. Wala akong kinuhang kahit ano. Ito ay personal kong bag. Hindi ko tatanggapin ang paghahalongkat na ito. Natatakot ka lang. May kasalanan ka. Guwardiya! Nasaan ang guwardiya? Serena, pasensya na. Ito ay tungkol sa ari-arian ng pamilyang Lawson. Buksan mo ang iyong bag at makipagtulungan. Uulitin ko. Wala akong kinuhang kahit ano. Ano pang hinihintay ninyo? Kunin ang bag niya. Huwag ninyong subukan. Anong problema? Nasaan na? Nakuha ko na. Narito mismo. Serena, magnanakaw ka lang. Nahuli ng may ebidensya. Hindi ako makapaniwalang ninakaw niya yon. Hindi mo talaga masasabi ang libro sa pabalat nito. Oo nga. Narinig kong ampo na anak siya ng pamilyang Lawson. Kaya pala hindi mapagkakatiwalaan ang may madilim na nakaraan. Anong ginagawa mo? Sinisira mo ba ang ebidensya? Para sa hiyas na ginamit ng mga maharlika noong unang panahon, natural na tumatagos ang kulay. Pero ito, malinaw na ginamitan ng kemikal na pangulay sa modernong panahon. Ang pagkakaukit ay maaaring mukhang makinis, pero tingnan mong mabuti sa mga kurba, makikita mo ang mga gasgas na iniwan ng mga power tool. At ayon sa mga opisyal na ulat, ang tunay na antigong pendant na hiyas ng maharlika, ang orihinal na piraso,
ay dapat nasa National Museum ngayon para ayusin. Hindi maaaring narito yon. Vanessa, ano ba talaga ang gusto mong gawin gamit ang ganitong peke at palpak na ebidensya para iparatang sa akin? Ano ba ang pakay mo? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ikaw ang halatang nagnakaw noon. At sa tingin mo tama ka. Ah, talaga? Anong pagkakataon? Alam mo, may ugali ako na maglagay ng isang bagay sa aking bag. Sakto lang na na-record nito 10 minuto ang nakalipas kung sino talaga ang naglagay ng kahong ito sa bag ko. Paano kung tingnan natin ito ngayon na? Tama na. Isang pagkakamali lang. Lahat ay isang pagkakamali lang. Sige, ang anak kong si Vanessa ay masyadong padalos-dalos, kaya nagkaroon ng malaking pagkakamali. Nahihiya ako para sa kanya. Oo. Malinaw na pagkakamali lang talaga ito. Pakiusap, bilang pabor sa pamilyang Lawson. Huwag na nating pag-usapan pa ito. Ngayon, ang ating auction ay magsisimula na. Mangyaring magtungo na sa venue. Hoy, Serena. Tingnan mo ang pulseras na ito. Ang ganda, di ba? Kukunin ko ito para sa'yo mamaya. Isipin mo na lang itong paumanhin sa pagiging padalos-dalos ko kanina. Bihira ka lang makakita ng tunay na alahas na ganito, di ba? Hindi, salamat. Ako ang bumibili ng mga gamit ko, salamat. Ngayon, ang larawan na ito ay may halaga. Nagkakahalaga ang gabing ito. Sunod sa subasta, isang larawang tanawin, simula sa 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. 2,000,000 piso. 3 milyong piso. 4,000,000 piso. Ano ba ang ginagawa mo? Sa anong pera? Akala mo afford mo to? Akala mo ito ay isang tiangge? Ang binibini ay tumaya ng 4,000,000 piso. 4,000,000 piso, unang beses. 4,000,000 piso, pangalawang beses. Tataya ako ng 5,000,000 piso. 5,000,000 piso. 5,000,000 piso ang taya ni Miss Lynn. 5,000,000 piso, unang tawag. 5,000,000 piso, pangalawang tawag. 8,000,000 piso. Nababaliw ka ba? 8,000,000 piso. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 8,000,000 piso? Ang basura mong restaurant na yan ay hindi naman ganoon kamahal. Kung naglakas loob akong tumaya, kaya kong bayaran yan. Kaya mo? Nagbobola ka lang. Umurong ka na ngayon at ikaw lang ang mapapahiya. Pero kung hindi mo mabayaran mamaya, ang buong pamilyang Lawson ang mapapahiya. Ang reputasyon ng pamilyang Lawson ay hindi pinananatili sa pamamagitan ng paggawa mo ng eksena dito. Ikaw! Kung ikaw mismo ang humihingi nito, huwag kang magalit kung pagsisihan mo. Mga ginang at ginoo, bilang anak ng pamilyang Lawson, hindi ko maaaring manood lang habang sinasadya nilang ginugulo ang auction ng ilang tao. Kakabalik lang ni Serena sa pamilya Lawson. Hindi pa niya gaanong naiintindihan ang mga patakaran ng mataas na lipunan. Ang tanging pag-aari niya ay isang mumurahing maliit na kainan. Imposibleng makapaglabas siya ng 8,000,000 piso. Ang ginagawa niya ay isang malaking insulto sa bawat isa sa inyo. At kahihiyan sa charity mismo. Ipinapakiusap kong tingnan natin ang kanyang mga ari-arian ngayon din. Kaya puro panlilin lang pala iyon. Muntik na tayong maniwala. Nakakahiya naman. Paano ninyo tinanggap ang isang anak na ganyan? Ginang, ayon sa mga patakaran, kailangan naming suriin ang iyong kakayahang pinansyal. Paki-provide po ang patunay ngayon din. Kung hindi, ituturing namin itong masamang bid at ipapaalis kayo sa lugar na ito. Serena, hindi pa huli ang lahat para aminin mong mali ka. Huwag mong hintayin na hilahin ka palabas ng seguridad. Talagang magiging palabas iyon. Sapat na ito bilang patunay. Miss Serena, pasensya na po. Pagkakamali lang po lahat ito. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Wasto ang bid, tuloy ang auction. Anong nangyayari? Paano pa siya nakakwalipika? 8,000,000 dolyar. Naibenta! Binabati kita, Miss Serena.
Ikinalulugod kong maidagdag ang larawang ito sa aking koleksyon. Tumutulong lang ako para sa charity ngayong araw. Sana ay magdulot ito ng mas marami pang kabutihang loob. Imposible. Talagang imposible yan. Anong klaseng panlilin lang ang ginawa niya? Isang may-ari lang ng restaurant. Paano siya basta-basta nagwaldas ng pera? May katiyakan na may kakaiba dito. Hindi ko kayang lunukin ang paghamak na ito. Sino ba ang akala ni Serena? Kinuha lang niya ang 5 milyong piso ni nanay. Tapos nag-donate agad siya ng 8 milyong piso. Sinasadya niyang pahiyain ang pamilya natin. Mapanira talaga ang ginawa niya. Binigay lang natin sa kanya ang lahat ng perang iyon at siya pa ang naging bida sa charity gala. Nagpapadala siya ng mensahe sa lahat. Ang kabayaran na ibinigay ng pamilya natin sa kanya ay walang halaga sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, itong walang kwentang tao, na bumalik sa pamilya natin sa panahong ito ay habol ang yaman natin? Tama ka. Itong si Serena ay may balak. Nanay, narinig mo? Sinasadya niyang pahiyain ang pamilyang Lawson. Itong si Serena. Akala ko naghirap siya sa labas ng maraming taon. Kaya binigyan ko siya ng pera para makapagsimula. Hindi ko inasahan na magiging ganito siya kawalang galang. Ang charity gala ng pamilya natin ay hindi niya pagmamay-ari para kontrolin. Nanay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ipinipilit ni tatay na ibalik siya rito. Hindi natin siya basta-basta mapapaalis ngayon. Huwag mo nang isipin yon. Marami na akong naranasan. Nakita ko na ang lahat ng kalokohan. Yung mga maliliit niyang laro. Sinusubukan niyang magmukhang biktima para makuha ang atensyon ng lahat, nagkakamali siya. Nanay, pero kung talagang pera ng pamilya natin ang habol niya, ano naman si tatay? Uminahon ka. Matanda na ako, pero hindi ako tanga. Kahit nasubukan niyang muli, hindi na siya makakakuha ng 5 milyong piso. Bakit walang laman? Saan niya nakuha ang lahat ng perang ito? Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao, ang kanyang pamilya, lahat ng kanyang ari-arian. Hanggang sa pinakamaliit na detalye, gusto ko lahat. Serena, sana'y wala kang iba kundi isang maliit na may-ari ng restaurant na nagpapanggap lang. Kung hindi, sisiguraduhin kong malaman mo ang presyong babayaran mo sa pagkuha sa akin. Aba, tingnan natin kung sino ang nagpakita, kung hindi man lang ang dakilang pilantropo. Ano, naubos mo na lahat, at ngayon ay umuulit ka, para humingi pa? Serena, labis akong nabigo sa'yo. Binigyan ka namin ng perang iyon dahil naaawa kami sa'yo na nag-iisa ka sa labas. Iyon ay bayad sa paghihiwalay. Ngunit ikaw, kinuha mo ang perang iyon at inubos mo lahat. Ano ang iisipin ng mga tao sa pamilya natin? Ano ang iisipin nila sa akin at sa tatay mo? Nanay, akin na ngayon ang perang iyon. Ang gagawin ko dito ay sarili kong desisyon. Ginamit ko ito para sa kawanggawa. Kahit papaano, mas mabuti ito kaysa sa ibang tao na ang alam lang ay gumastos ng pera at magplano ng masama. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ang perang iyon ay tanda ng kabutihang loob ni nanay at ni tatay. Baka may problema ka kay Vanessa, pero kailangan mo bang tapakan ang kabutihang loob ni nanay at tatay? Nanay, Derek, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Nasasaktan lang ang puso ko. Isipin mo, si Serena ay mas gugustuhin pang itapon ang kanyang pera parang basura, kaysa subukang makisama sa amin. Ganoon ba talaga kalaki ang galit niya sa atin? Naririnig mo ba yan? Kahit ngayon, si Vanessa ay patuloy pa ring nagtatanggol sa'yo. Ngunit ikaw, mula nang ikaw ay bumalik, ang ginawa mo lang ay gumawa ng gulo. Ano ba talaga ang nagawa mo? Tungkol sa 5 milyong pisong iyon, bibigyan mo ako ng sagot ngayong araw. Ipaliwanag? Wala akong dapat ipaliwanag. Lida, bukod sa pagbisita kay tatay ngayon, may isa pa akong bagay. Pinakiusapan ko ang isang kaibigan na makipag-ugnayan sa isang eksperto na napakagaling sa neurological repair. Nais kong anyayahan siya para magsagawa ng komprehensibong pagsusuri kay tatay. Isang eksperto, ikaw, Serena. Ilang dekada ka na sa probinsya, kaya anong klasing magaling na eksperto ang maaari mong makilala? Serena, alam ko na gusto mong makatulong sa pamilya para mapatunayan ang sarili mo. Pero mahalaga ang kalusugan ni tatay, hindi ito bagay na pagsasanayan mo o para lang pansinin ka. Kung ang huwad na doktor na dinala mo ay lalong tinalala ang kalagayan ni tatay,
Ano ngayon? At kaya mo bang panagutan iyon? Serena, hindi ko ibig sabihin na pintasan ka, pero hindi ka na sumama sa amin mula noong bata ka pa. Kaya limitado ang iyong pananaw at mga koneksyon, pero hindi namin sinisisi ka doon. Pero seryosong usapin ang paggamot sa iyong ama, at hindi ka namin pwedeng hayaang magloko-loko. Ang mga tinatawag na huwad na doktor at mga doktor sa probinsya na kilala mo, hindi gagana ang mga gimmick nila dito, at hindi kayang tiisin ng pamilyang Lawson ang kahihiyan. Eksakto. Hindi na kayang magdusa pa ang kalusugan ni tatay. Tungkol ba talaga kay tatay ang iniisip mo? O natatakot ka lang na baka gumaling siya at sabihin sa akin ang mga bagay na hindi ko dapat marinig? Magagaling ang mga doktor dito. Pero, kung may iba pa tayong opsyon sa paggamot o ibang eksperto, ano naman ang masama doon? O dahil ba may tinatago ka, ni hindi mo nga magawang payagan si tatay na magpatingin sa mga doktor mula sa labas? Labas, wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. Gusto mong makialam sa paggamot ng tatay mo? Sa ibabaw ng patay na katawan ko. Nanay, Derek, nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Wala siyang respeto sa atin o sa pamilyang Lawson. Ngayon, nagdadala pa siya ng mga kahina-hinalang tao para saktan si tatay. Hindi natin dapat siyang payagang magtagumpay. Para sa kapakanan ng pamilyang Lawson, kailangan kong gumawa ng paraan. Yung mga dokumentong pinahanap mo sa akin, naipadala na sa email mo. At saka, nakausap na namin si Dr. Evans, ang eksperto sa neurosurgery mula sa ibang bansa. Siya, at ang kanyang team, ay darating sa lungsod ng River sa susunod na linggo para sa isang medical summit. Mabuti naman, ayusin mo ang mga detalye. Gusto kong makipagkita ng pribado kay Dr. Evans. Para sa isang personal na konsultasyon. Walang problema sa pera. Gawin mo lang sa ngalan ng isang kapamilya. Pero sa ngayon, huwag mong ibunyag ang anumang personal kong impormasyon. Si. Kumusta? Oo, syempre. Maraming salamat po. Gagawin namin ang lahat ng makakaya. Derek, anong ikinagagalak mo? Nanay, ang samahang medikal ang tumawag. Sabi nila si Dr. Evans, yung kilala mo, yung nag-aalaga sa mga pinuno ng ibang bansa, ang autoridad sa neurosurgery, ay darating sa lungsod ng River para sa isang kumperensya sa susunod na linggo. Ang samahang medikal ay nagrekomenda sa kanya ng ilang lokal na kaso at si tatay ang napili. At ito pa, pumayag pa si Dr. Evans na pumunta sa bahay natin para sa isang pribadong konsultasyon. Talaga? Parang panaginip lang ito. Baka talagang maligtas ang tatay mo. Derek, totoo ba ito? Ganito ba kabuting bagay ang biglang dumating sa atin? Paano naman hindi? Ang opisyal na samahang medikal ang tumawag. Posible kaya? Malubha ang kalagayan ni G. Lawson. Pero mapababagal pa natin ito. Sa ngayon, inayos ko na ang kanyang plano sa gamutan at iminungkahi ang isang bagong uri ng stimulation therapy. Kung magtatagumpay ang plano, ang kalagayan ni G. Lawson, ang kanyang kakayahang pang-isip ay mapapabuti ng malaki. Salamat. Maraming salamat po, Doktor. Magiging maayos ang lahat. Salamat sa Diyos. Derek, kapag gumaling na ang tatay mo, kailangan nating pasalamatan ang samahang medikal. Nanay, huwag masyadong magpakasaya. Nakita ito ni Derek at ako. Oo, nanay, espesyal na imbitasyon ni Serena. Ito, anong nangyayari? Inimbestigahan ko na. Tungkol sa buong konsultasyong ito, hindi naman ito irekomenda ng samahang medikal. Si Serena ang nag-ayos ng lahat. Sabi na nga ba, ano ba ang dahilan ng biglaan niyang kabaitan? Nilalagyan tayo niya ng bitag. Bakit naman gagawin ito ni Serena? Hindi mo ba nakikita? Ito na ang patunay. Itinago niya ito sa atin at kumuha ng isang tinatawag na internasyonal na eksperto. May balak siya. Tama si Derek. Isa lang siyang may-ari ng restaurant. Paano niya kayang magbayad ng internasyonal na eksperto? Talagang may katiwalian na nangyayari.
Hindi maayos ang pag-iisip ni tatay ngayon. Kung pakikialaman niya ang paggamot at baguhin ni tatay ang kanyang testamento, ang pamilyang Lawson. Oo, nanay. Tama si Vanessa. Hindi tayo dapat magpabaya. Matagal nang may hinanakit sa atin si Serena. Sino ang makakapaggarantiya na hindi niya tayo paghihigantihan ngayon? Tama kayo. Derek, mula ngayon. Para sa paggamot ng tatay mo, bawat gamot na iinumin niya, kailangan nating personal na magsiyasat. Siyasatin ang bawat isang bagay. Nanay. Naiinis na ako talaga. Nagkakalat ng chismis ang mga Lawson na ikaw ang umarkila sa doktor para saktan si Lolo para maaga mo ang yaman ng pamilya. Si Vanessa, wala na sa katinoan yun. Nanay, hindi ba dapat maglabas tayo ng pahayag kaagad para linawin ang lahat? Linawin ang ano? At para kanino? Para sa lahat, sabihin mo sa kanila, si Dr. Evans ay isang top specialist na malaking halaga ang binayaran mo. Wala kang hinahangad mula sa mga Lawson. Gusto mo lang tulungan si Lolo na gumaling. Ben, sa ilang mga bagay, lalong nagmumukhang masama kapag ipinapaliwanag mo. May mga taong gusto lang manood ng palabas. Kung susubukan nating magpaliwanag, para lang tayong nagbibigay sa kanila ng entablado para magtanghal. Kaya kailangan na lang nating tiisin. Hayaan lang silang patuloy tayong batuhin ng putik. Tirin? Siyempre hindi. Hayaan mo siyang mag-ingay. Kung mas mataas ang lipad nila, mas matindi ang bagsak nila. Hoy, hulaan mo kung sino ako. Preston. Nako, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may trabaho ka? Maaga natapos. Kaya isasama kita para kumain ng masarap. Anong gusto mong kainin? Kain muna tayo. Ayos. Malaking isda. Bilasin mo, kunan mo. Kunan mo ng magandang anggulo. Oo. Gusto natin yung malabong, romantikong dating. Mukhang mayaman o may koneksyon itong lalaking ito. Nakuha natin. Panalo tayo. Nanay, tingnan mo ito. Trending si Penny online. Itong lalaking kasama niya, parang pamilyar ang itsura niya. Nakasuot pa ng sombrero at maskara? Paano mo malalaman kung sino siya? Totoo. Kung sino man siya, masama ang ugali ni Penny. Problema siya. Halo? Hi. Gusto kong mag-report tungkol sa isang estudyante. Napakasama ng kanyang moralidad. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa inyong paaralan. Penny, maghintay ka lang hanggang matanggal ka. Kakapanood ko lang ng balita. Oo. Ang boring. Tumawag si Preston. Galit na galit siya. Sabi niya, aasikasuhin niya ito. Nakita mo. Ganyan talaga si Preston. Nahanap niyo na ba ang utak? Nakuha na namin. Lahat ng ebidensya ay nasa inbox mo na. Mabuti? Magaling. Hindi nga. Paano naging kapatid ni Preston si Penny? Preston. Yung Preston? Yung sikat na artista? Anak pala ni Serena? Ganoon ba kasikat ang anak niya? Ano naman? Bakit kailangang magaling sa lahat si Penny? Totoo ba? Isang sikat na artista na ganoon. Paano siya naging anak ng isang ordinaryong pamilya? Sino ba talaga si Serena? Vanessa, ano ba ang sinasabi mo? Derek, hindi mo ba naiintindihan? Naloko tayong lahat ni Serena.
Noon, nag-donate lang siya ng 8 milyong piso ng basta-basta. Ngayon, bigla na lang may anak siyang superstar? Imposibleng isang maliit na may-ari ng restaurant ang makakagawa nito. May kakaiba. Talagang may hindi tayo alam. Tatay, buksan mo. Nanay, tiyak na naaalala ka na ni Lolo ngayon. Tingnan mo lang ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, puno ng pagmamahal. Siya marahil ang nag-iisa sa pamilyang ito na tunay na nagmamalasakit sa akin. Huli lang. Huli na akong nakabalik. Nanay, huwag kang malungkot. Gagaling talaga si Lolo. Serena, libro. Tatay, gusto mong magbasa? Lolo, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng libro para sa'yo sa silid-aralan. Tatay, babalik ka na ba? Sa amin? Serena, ang bait-bait mo naman. Kumuha ng doktor at dumalaw sa kanya ng ganito. Ang pag-aalala sa kalusugan ni tatay ay dapat gawin ng isang anak. Mag-usap tayo ng pribado. Hindi ako makapaniwala. Presto ng pinakasikat na artista ngayon. Nasa lahat siya ng TV at internet. Serena, ang galing mo. Siya mismo ang nagsumikap. Naiintindihan ko, pero hindi madali ang maging artista. Narinig kong talagang komplikado ang mundo roon. Pagsasanay mula pagkabata, pagkuha ng mga tutor, paghahanap ng koneksyon, pagbili ng mga damit, lahat yan ay napakamahal. Pinapatakbo mo ang isang restaurant ng mag-isa, at pinalaki mo ng napakahusay ang 2 anak mo. Sa totoo lang, humahanga ako. At curious ako. Paano mo nagawa yon? Ikaw lang mag-isa ang nagpapatakbo ng isang restaurant at nagpalaki ng 2 anak na naging napakagaling. Sa totoo lang, kailangan kong aminin na humanga ako. At curious ako kung paano mo nagawa iyon. Ang haba-haba ng paikot-ikot na sinasabi mo. Ano ba talaga ang punto mo? Wala, naisip ko lang na ibang klase ka. Nagpapakita lang ng pag-aalala. Mukhang sobrang interesado ka sa mga negosyo ko. Pamilya naman tayo, di ba? Hindi ba natural lang na mag-alala ako? Tunay bang pag-aalala iyan? O naghahanap ka lang ng bala na magagamit mong sandata laban sa akin at sa mga anak ko? Serena, ano ang sinabi mo? Nagpapakita lang ako ng pag-aalala at ibabaliktad mo pa laban sa akin? Yung mga masasamang chismis na kumakalat online, akala mo ba napakagaling mong nagtago ng bakas mo na walang nakakaalam? Alam mo? Ano naman kung alam ko? May ebidensya ka ba? Walang ebidensya ay nangangahulugang paninirang puri. Sinubukan kong maging mabait, binigyan kita ng paraan para mamuhay ng mapayapa. Pero kailangan mo pang ibalik sa mukha ko. Gusto mo talagang pumunta sa ganoon, ha? Tingnan natin kung paano makakalaban sa akin ang isang walang kwentang nagpapatakbo ng isang basurahan na restaurant makakalaban sa akin, lalo na sa buong pamilyang Lawson. Ganoon ta. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Serena, ikaw ang may kagagawa nito. Maghintay ka lang. Talaga? Sige, hintayin na lang natin. Serena, ikaw ang may kasalanan nito. Titingnan natin. Nandito na ako. Hindi ba bukas ng hapon ang flight mo? Maaga natapos ang conference. Ang pamilya Lawson. Hindi naman sila nagiging problema sa'yo, di ba? Professor Pierce, nasa ibang bansa ka na, alam mo pa rin ang chismis dito sa lungsod ng river, ang galing mo. Hindi naman ganoon, hula lang. Kailangan mo bang may sabihin ako? Hindi, ang maliit na bagyong ito, kaya ko namang harapin. Alam ko.
Gusto ko lang sabihin sa'yo na nandito na ako. Kaya Professor Pierce, ang ibig mong sabihin, dahil nandito ka na, pwedeng-pwede na akong magwala. Gutom ka ba? Lutuan kita ng pansit. Sige, 2 malasado tulad ng dati. Ang arte mo. Isang anak na superstar, isang anak na henyo. Serena, itinatago mo pala ang mga barahang ito, pero ngayon bumalik ka na para kang kawawa. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Tatay, siguro may iniwan ka sa kanyang palihim. Kailangan kong malaman kung ano iyon. Imposible. Matagal na siyang hinihintay ng matanda. Paano niya hindi maiiwanan ng plano? Ang galing mong magtago, pero okay lang. Serena, hindi ako susuko. May makukuha rin ako sa iyo. At mapapaalis ka sa pamilyang Lawson. Magaling kang magtago, pero sa ayos lang. Serena, hindi ako susuko. Sa hinaba-haba ng panahon, mahahanap ko rin ang iyong kahinaan at paaalising tuluyan sa pamilyang Lawson. Nasa kritikal na bahagi na tayo ng pagsusuri, kaya para masigurong walang magkakamali, sana ay handa na ang lahat para sa huling ensayo. Sino yon? Amo namin yun. Ang amo? Ibig sabihin siya ang may-ari ng restaurang ito? Bumalik si Vanessa. Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Nanay, Derek, hulaan niyo kung sino ang nakita ko? Si Serena. Hindi lang siya nagpapatakbo ng maliit na karinderya, kundi ng The Delight. Ang The Delight. Yung kailangan magpa-reserve ng 3 buwan bago makakain at nagkakahalaga ng higit 10,000 dolyar bawat pagkain. Oo, iyan mismo. Magkano kaya ang puhunan para magtayo ng ganoong klaseng restaurant? Hindi ba't sikat na artista ang anak niya? Hindi naman imposible para sa kanya na magtayo ng mamahaling restaurant. Hindi yun ang punto. Pag-isipan nyo ng mabuti. Malinaw na mayroon si Serena ng napaka-successful na karera. Kaya bakit siya nagpanggap na mahirap nang siya'y bumalik at kumilos na parang isang ordinaryong may bahay? Normal ba sa inyo yon? Malinaw na isang successful na career woman siya, pero nagbalat kayo siya bilang isang kahabag-habag, mahinang babae na umuuwi. Hindi ba't may masamang plano sa likod nito?
Halatang isang matagumpay na negosyante siya, pero pag-uwi niya, kumikilos siya parang isang marupok at walang magawang babae. Pag-uwi niya, may plano talaga sa likod nito. At alam mo ba? Hindi mo ba napapansin mula nang umuwi siya? Ang pagtrato ni tatay ay nasa kanyang mga kamay na? Ngayon, hindi na maayos ang pag-iisip ni tatay. At pakiramdam niya may utang na loob siya rito. Paano kaya, ngayon, mapapirmahan niya ito sa pamamagitan ng matatamis na salita? Paano na ang malaking yaman ng pamilyang Lawson? Makakahati pa kaya tayo kahit piso? Vanessa, ang ibig mong sabihin, mula pa lang nang umuwi siya, tinututukan na niya ang yaman ng pamilyang Lawson? Ano pa ba? Akala mo ba umuwi siya para magkamustahan lang tayo? Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay. Vanessa, kaya, ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng anumang padalos-dalos. Dahil siya ang may balak laban sa pamilyang Lawson, dapat handa siya na magbayad ng kapalit. Ako ang bahala rito. Dahil naglakas loob siyang guluhin ang aming pamilya, dapat handa siyang magbayad. Ako na ang bahala rito. Hindi natin pwedeng hayaan siyang makuha ang 3 Diamond Black Pearl Award. Iyon ang pinakamataas na parangal sa mundo ng pagluluto. Sisiraan ko siya sa mismong lugar kung saan siya pinakamagaling. Madaling iwasan ang harapang atake pero mahirap mahulaan ang pataksil na pagsalakay. Bakit hindi natin siya atakihin mula sa likuran? Luma na yung trick na yan. Nagsaliksik na ako. Ang master taster sa final panel, si G. Harrison, pinahahalagahan niya ang tunay na esensya ng mga sangkap at ang ganap na kawastuhan sa pagluluto. So, ano ba ang plano mo? Kailangan lang nating magkamali si Serena ng isang beses na, sa paningin ni G. Harrison, ay hindi mapapatawad. Mayroong bouillon powder, walang kulay, walang lasa, at napakahirap ma-detect. Pero ang lasa nito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong sabaw ng manok. Isang kurot lang ay kayang gawing sobrang sarap kahit ang pinakamalat na sabaw. Ihahalo natin ito sa putaheng lagi niyang ino-order, ang espesyal na malinaw na sabaw. Kapag natikman ni G. Harrison ang artipisyal na pinalakas na lasa, iisipin niyang puro palabas lang si Serena. Ang kanyang isang veto ay sapat na para mapigilan ang kanyang restaurant na makapasok sa top 3. Tama, at mabilis mabubulok ang bagay na ito. Kapag sinubukan ng imbestigahan ng sinuman, wala nang bakas na maiiwan. Mapipilitan na lang siyang tanggapin ang pagkatalo ng tahimik. Oo, at mabilis itong matunaw sa katawan. Kapag may nag-check na, wala na ito. Malulugi na lang siya. Tungkol sa putaheng ito, pwede bang lumabas ang chef? Ayos lang ba ang lahat, G. Harrison? May problema ba? Huwag kang kabahan. Gusto ko lang itanong, paano ginawa ang putaheng ito? Ang lasa, talagang napakaganda. Dalisay, sariwa, at pino. Ganap na maislan. Ang espesyal na malinaw na sabaw na ito pa lang ay pambihira na. Karapat-dapat ito sa Black Pearl Award. Kumusta? Nagtagumpay ba? Ano? Wala kang silbi.
hindi mo pa magawa ang isang simpleng bagay. Galit na galit ako. Ano? Natapos mo ba? Ano? Bagsak ka talaga. Ni simpleng trabaho hindi mo magawa? Galit na galit ako. Tungkol sa The Delight, nakakuha ito ng prestyosong titulo sa pagluluto. Ano ang masasabi mo? Ang pagtanggap ng karangalang ito ay hindi mahihiwalay sa aming. Walang humpay na pagsusumikap para sa kahusayan sa pagluluto. Naninindigan kami sa zero additives. Gumagamit lamang ng oras at kasanayan para makuha ang natural na lasa. Dahil dito, zero tolerance din kami. Sa kahit ano. Tungkol sa mga pagtatangka ng sabutahe, maaari mo bang ipaliwanag? Lahat ng ebidensya, kasama ang mga record ng transaksyong pinansyal, ay nanotaryo at napreserba. Meron palang ganito, paano mo ito planoing harapin? Nag-issue na ako ng panghuling ultimatum sa utak sa likod nito. Nangangailangan silang mag-apologize ng publiko sa mga pangunahing media. Kung hindi, agad kong ililipat ang lahat ng ebidensya sa pulisya at maghahain ng demanda para sa komersyal na paninirang puri at sadyang pagkasira sa reputasyon ng negosyo. Sa puntong iyon, hindi na ito magiging isang iskandalo sa negosyo. Ito ay magiging kaso kriminal. Ihahanda ko na ang lahat ng ebidensya sa mga pulis ngayon din. Isasakdal kita sa komersyal na paninirang puri at sadyang pagkasira sa reputasyon ng negosyo. Magkita na lang tayo sa korte. Pagdating ng panahon, hindi na ito basta iskandalo sa negosyo, kundi isang kriminal na kaso na. Tapos na tayo. Talagang tapos na. Anong ibig mong sabihing tapos na? Anong pinagsasabi mo? Isang legal na abiso mula kay Serena. Nakasulat dito ng malinaw, kailangan nating humingi ng pampublikong paumanhin o kakasuhan tayo. Sinusubukan lang niya tayong takutin. Wala siyang ebidensya. Takutin tayo? Yung lalaking si Jack na inupahan natin para gumawa ng gulo sa The Delight at ang amo ng grupong binayaran natin para magkalat ng chismis online, umamin na silang lahat. Ebidensya, mga chatlog, mga screenshot ng bayaran, meron silang lahat. Direkta nila tayong pinangalanan. Paano nangyari ito? Nangako silang hindi sila magsasalita. Tinanggap nila ang pera. Derek, kailangan mong mag-isip ng paraan. Hindi tayo pwedeng makulong. Paano nga ba nangyari ito? Nangako silang mananahimik sila. Binayaran na natin sila. Derek, kailangan mong mag-isip ng paraan. Bilisan mo, hindi tayo pwedeng makulong. Mag-isip ng paraan. Ano pa bang maiisip ngayon? Sinabi ko sa'yo simula pa lang, huwag mong palakihin ang issue. Ngayon, tayo ang nasusunog sa sarili nating apoy. Ano bang gusto mong gawin ko tungkol dito? So kasalanan ko na lahat? Derek Lawson? Ikaw ang nagbayad ng kalahati para upahan ng mga yon. At ikaw ang pumayag sa plano. Ngayong nagka-problema, sa akin mo ibabato ang lahat ng sisi? Kung malalagot tayo, sabay tayong malalagot. Sabi nila, binibigyan nila tayo ng isang huling pagkakataon. Ipinag-uutos nila na mag-public apology tayo. Kung hindi, isasakdal nila tayo. Mag-apologize? Gusto mong mag-apologize ako sa putang yan? Kay Serena? Hindi ko matatanggap to. Vanessa, gustuhin mo man o hindi, kailangan mong gawin yon. Maghahanap ako ng abogado ngayon din. At gagawa ng apology statement. Vanessa, ayaw mo, pero kailangan mo.
Kukuha na ako ng abogado ngayon. At ihahanda na ang pahayag ng paghingi ng paumanhin. G. Lawson. Mula nang mag-apologize tayo sa publiko, ang stock ng kumpanya ay tuloy-tuloy na bumabagsak sa loob ng 3 araw. At kung hindi agad makita ang pondo para sa ang proyektong Pinnacle, mapipilitan tayong umalis. Mawawala ang daang milyon na ininvest natin. Nabalitaan na ng mga bangko na bumaba ang halaga ng ating collateral at sila'y umaatras na. G. Lawson. Tapos na tayo. Ganap na tapos. Hindi ko hahayaang bumagsak ang pamilyang Lawson dahil sa akin. Derek, hindi na makakahintay ang kumpanya. Ito ang buong buhay na pinaghirapan ni tatay. Hindi tayo pwedeng manood lang habang nababangkarote ang kumpanya. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Bilisan mo! Tama siya, Derek. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Ano bang dapat kong gawin? Kahit na lumuhod ako ngayon at magmakaawa, sinong maglalakas loob na tumulong sa atin sa panahong ito? Nanay, Derek. Tingnan ninyo ang nasa harap natin. Mayroon bang perpektong kandidato? Serena, hindi ba't lagi niyang sinasabi na ayaw niya sa yaman ng mga Lawson? At pamilya lang ang mahalaga sa kanya? Bukod pa riyan, ang pagbagsak ng stock na ito ay dahil lahat sa kanya. Panahon na para magbayad siya. Eksakto. Kasalanan niya lahat ito. Kung hindi niya tayo pinilit, paano tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon? Pero, umayag kaya siya. Nanay, wala siyang pagpipilian. Kung tatanggi siyang tumulong, ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pamilya lang ang mahalaga sa kanya, at hindi ang yaman ay pawang kasinungalingan lang. Bukod pa riyan, ang anak niya ay isang superstar na kumikita ng malaki araw-araw. Kahit ang mga mumong natitira sa kanyang hapag ay sapat nang magligtas sa atin. Kung talagang itinuturing niyang parte siya ng pamilya, paano niya kayang panoorin lang na magiba ang buong buhay na pinaghirapan ni tatay? Anak niya ay isang sikat na artista na kumikita ng milyon-milyon. Kung magbibigay lang siya ng kaunti, ay sapat na iyon para mailigtas tayo. Kung talagang itinuring niya ang sarili niyang pamilya, paano niya magagawa lang na manood habang gumuguho ang buhay na pinaghirapan ni tatay? Serena, lumabas ka riyan! Dugo mo ay Lawson. Ang pamilyang Lawson ay nasa bingit ng kapahamakan. Paano ka makakatayo habang ang buhay na pinaghirapan ng ating ama ay masisira? G. Lawson, mangyaring kumalma po kayo. Ito ay lugar ng negosyo. Hindi kami narito para manggulo. Narito kami para anyayahan si Serena na umuwi. Hindi niya pwedeng manood lang habang nagkakawatak-watak ang pamilyang Lawson. Serena, lumabas ka riyan. Maraming taon ka nang wala, pero malalim ang dugo. Hindi mapuputol ang ugnayang iyon. Ang pamilyang Lawson ay nasa krisis ngayon. Dahil may kakayahan ka, dapat kang tumulong. Iyan ang tungkulin mo bilang isang Lawson. Paulit-ulit mong sinasabi na ako'y anak ng pamilyang Lawson at dapat gampanan ko ang papel ko. Kaya, hayaan mo akong magtanong. Sa unang araw ko sa bahay, ano ang ibinigay mo sa akin? Card. O, ang titulo ng ampon na anak? Lahat iyon ay nakaraan na. Sa ngayon, kailangan ka ng pamilyang Lawson. Kailangan ako o kailangan ng pera ko? Kailangan akong mag-ayos ng gulo na kayo ang gumawa? Nang itakwil ninyo ako, iniraan, sinubukan pang sirain ang restaurant ko. Pinag-isipan mo ba talaga akong anak ng pamilyang Lawson? Ano ang kailangan mo sa akin? Ang pera ko? O para linisin ko ang gulo mo? Noong itinataboy mo ako, iniinsulto ako, sinisiraan pa ang restaurant ko, naalala mo bang ako ay isang Lawson? Serena. Ano? Pamilya tayo. Huwag tayong mag-usap na parang estranghero. Ang pamilya Lawson ay nasa problema. Kailangan mong tumulong para rin ito sa iyong ama. Kung malay pa ang aking ama, hindi niya ito palalampasin na ginagamit mo ang pangalan niya para takutin ang sarili niyang anak.
Nanay, sinasabi mong mahalaga ako sa iyo. Pero sa tuwing sumasali ka, para kang ipagtanggol si Vanessa. Hindi ako. Ako, Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ang krisis ng pamilyang Lawson? Ito ay sanhi ni na Vanessa at Derek. Sila mismo ang may gawa nito. Hindi ako magbabayad para sa kanilang pagkakamali. At siguradong hindi ko gagamitin ang negosyong pinaghirapan kong itayo para iligtas sila. Walang puso ka at nagtatanim ka ng galit. Gusto mong iligtas ko ang pamilya mo? Siya. Ibigay mo ang lahat ng iyong shares at umalis ka sa Lawson Group. Kung hindi, hindi mangyayari iyon. Ikaw, walang utang na loob. Siya nga pala. Hindi ba sa tingin mo na ang pagpunta mo rito ng ganito ay nakakasira talaga sa reputasyon ng pamilyang Lawson? Palabasin sila. Kung may gumawa pa ng gulo, tawagan ng pulis. Hindi mo ba naiintindihan na ang pagpunta mo rito ng ganito ay isang malaking kahihiyan sa pangalan ng pamilyang Lawson? Paalisin mo sila. Kung may magtangkapang iba, tawagan agad ang pulis. Ang lakas ng ulan na ito ay hindi titigil sa sandaling panahon. Ayon sa weather forecast, malakas na ulan sa mga susunod na araw. Sa ganitong panahon, nagiging desperado ang mga hayop na nakakulong. Baka nga pumasok sila sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Nandito na lahat ng pwede nating ibenta. Kahit ibenta natin ang lahat, hindi pa rin ito sasapat para sa ating mga utang. Si Serena, siya, sinusubukan niya tayong sirain. ang gulo-gulo. Kung sana ay mas mabuti ang trato natin sa kanya noon. Siguro, Ito, Nanay, ano pa ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Derek, huwag kang magpanic. Nanay, anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Derek, huwag kang mag-alala. Nasa prime location ang apartment ko sa downtown. Mabebenta iyon ng magandang presyo. At lahat ng alahas ko, ang mga bag ko. Kahit na ayaw kong ihiwalay ang mga iyon, para sa kapakanan ng pamilyang Lawson, ipagbibili ko lahat. Vanessa. Pero ito ang mga pinakamamahal mong ari-arian. Nanay, wala nang mas mahalaga kaysa sa ating pamilya, basta't malampasan lang ito ng pamilyang Lawson. Handa akong isakripisyo ang lahat. Pero, Derek, ang mga shares natin. Sensitibong panahong ito ngayon. Kung ibebenta natin ang shares sa merkado, maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot. Ano ang mungkahi mo? May mga kakilala ako sa private equity. Pwede nating gamitin ang shares natin bilang collateral. At kumuha ng maliit, short-term loan para makaraos tayo. Kapag humupa na ang init, mabibili natin ulit ang mga iyon. Collateral? Iyon. Hindi ba't masyadong delikado iyon? Derek, ito ang pinakamagandang plano na maiisip natin sa ngayon para mabawasan ang pagkalugi ng pamilya. Well, Vanessa, wala na tayong magagawa kundi subukan. Huwag kang mag-alala. Malalampasan natin ito. Vanessa, wala na tayong ibang pagpipilian. Huminahon ka. Malalampasan natin ito.
Jijaw, halos tapos na sa aking panig. Pumayag si Derek na isang ang kanyang mga shares. Oo, karamihan ay ang kanyang bahagi. At ang bahaging inautorisa ng nanay ko. Ang sa akin ay maliit lang, napakaliit na piraso. Ang mga tuntunin ay tulad ng napagkasunduan. Pero, kailangan nating magmadali. Tingnan mo, ang barko ng Lawson ay lulubog. Bago ito lumubog, kailangan kong mailipat ang lahat ng mahahalagang bagay sa aking bangkang panligtas. Nanay ni Derek, wag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mong katangahan. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka para mang-insulto. Ano? Nandito ako para bisitahin si tatay. Bumalik para magpanggap na masunong anak? Serena, tumigil ka na sa pagpapanggap. Akala mo napakataas mo? Dinudumihan mo ang pangalan ng Lawson? At ngayon itong maliit mong palabas para kay tatay? Vanessa, hindi lahat ay katulad mo, na itinuturing ang pamilya bilang panangga sa negosyo. Anong ipinahihiwatig mo? Ang ibig kong sabihin, ang puso mo ay puno ng inggit at mga balak. Kaya nakikita mo ang karumihan sa lahat. Nandito lang ako para bisitahin ang may sakit kong ama. Wala nang iba. Hindi na tayo maaaring magkaiba pa. Umalis ka. Nandito lang ako para dumalaw sa may sakit kong tatay. Yun lang. Magkaiba talaga ang pananaw natin. Tabi. Tatay, nandito na ako para makita ka. Serena, ako. Nagkamali ako. Ano? Ano ang mali? Yung libro, Serena? nakatago sa aklat ng tula. Sa silid-aralan? Libro? Nasa silid-aralan ba ito o nasa mesa? Hindi. Sa ganitong kritikal na sandali, ang pinagsisikapan niyang sabihin sa akin ay hindi maaaring pangkaraniwan lang. Tatay, naiintindihan ko. Sinasabi mo ba yung libro? Yung nasa aklat ng tula ay para sa akin. Ganun ba? Ano man iyon? Kailangan kong mahanap ito bago pa ang sinuman, dahil ito ang huling hiling ni tatay. At ang susi para masira ang deadlock. May backup plan talaga ang matanda, yung aklat ng tula. Sinabi pa niyang partikular na para kay Serena ang nasa loob. Testamento kaya iyon? Oh, stock certificate? Hindi pwede. Hindi siya dapat makakuha niyan. Matagal na akong naglingkod sa iyo. Hindi ako mapapantayan ng isang bastardong kakabalik lang? Huwag mong isiping ibibigay mo sa kanya ang buong pamilyang Lawson. Panaginip lang iyan. Kung ganyan ang trato mo, huwag kang magreklamo kung magiging unfair ako. Matagal na akong naglilingkod sa'yo. Hindi ako makapaniwala na matatalo ako ng bastardo na yan na bigla na lang sumulpot. Sa tingin mo, ibibigay mo lang sa kanya ang pamilya Lawson? Magtiis ka. Kung ganito ang magiging ugali mo, huwag kang magalit sa mangyayari. Lihim na nakikipag-ugnayan si Vanessa sa Summit Capital. Balak niyang isangla ang mga shares sa pangalan niya at ni Margaret na bumubuo sa karamihan ng equity ng Lawson Group para makakuha ng mataas na interes na mga pautang. Ang kanyang sariling mga core assets ay lihim nang ipinagbibili. Ganyan talaga. Talagang makasarili. Sarili lang nila ang iniisip nila.
Tungkol naman sa Pinnacle Project, maayos ang pag-usad nito. Malaki ang inaasahan nating kita sa katapusan ng taon. Derek, talagang utang na loob natin kay Vanessa ngayon. Sa mga ganitong pagkakataon, talagang pamilya ang maaasahan. Eksakto. At si Vanessa. Pinanood namin siyang lumaki. Kung alam lang ni G. Lawson na ang kapakanan ng kumpanya ang nasa isip niya, matutuwa siya ng husto. Sobrang bait ninyo mga Ginoo. Bilang miyembro ng Lawson Group, ito ang tungkulin ko. Kung makakatulong ito sa kumpanya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nakakatuwa naman kayong mga Ginoo. Bilang bahagi ng Lawson Group, tungkulin ko lang ito. Basta't mapabuti nito ang kumpanya, handang-handang gawin ko ang lahat. Vanessa, talagang utang na loob ko ito sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ganap akong maliligaw. Derek, ano ba? Magkakapamilya tayo. Pero ang buong gulo na ito ay nagpakita sa akin na ang pamamahala ng panganib ng kumpanya at mga operasyon ng kapital ay puno ng butas. Tama. At iniisip-isip ko nitong mga nakaraang araw. Derek, kailangan ng kumpanya ng isang tunay na nakauunawa sa operasyon ng kapital sa pamumuno. Sa susunod na pulong ng lupon, gusto ko ng pwesto sa pagdedesisyon. Kahit magsimula bilang isang vice-presidente, maaari akong mag-alis ng bigat sa iyong mga balikat at pigilan itong mangyari muli. Vice-Presidente? Ang mga paghirang sa lupon ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Bukod pa riyan, wala kang aktwal na karanasan ay napamamahala. Karanasan? Ang pondo na nakuha ko ngayon ang nagligtas sa buong proyekto. Hindi ba mas mahalaga iyon kaysa sa lahat ng teoretikal na kaalaman sa mundo? Derek, hindi mo ba iniisip na gusto ko ang posisyon mo? Derek, hindi naman sa tingin mo, nabanta ako sa posisyon mo, di ba? Nanay, kailangan mong kausapin si Vanessa. Nagiging masyado ng mayabang. Wala siyang pakialam sa akin. Derek, si Vanessa ang gusto lang ay ang pinakamabuti para sa kumpanya. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, tapos na ang kumpanya. Magaling siya sa trabaho niya. Kung may gusto siyang gawin, hayaan mo siya. Bakit pa gagawa ng malaking issue sa paghihin ng magkapatid? Nanay, mabuti ang intensyon ko. Mali ba ako? Ayokong masayang ang pinaghirapan ni tatay. Siyempre. Vanessa. Derek, hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbigay? Huwag mo nang isumbat kay Vanessa. Derek, kung hindi mo kayang panindigan, ako ang kukuha. Panahon na para magkaroon ng bagong amo ang bahay na ito. Derek, ang posisyong hindi mo kayang hawakan, akin na yan. Panahon na para magkaroon ng pagbabago sa pamumuno ng pamilyang ito. G. Lawson, Binibining Vanessa. Tungkol sa mga prospect ng plano ng Starlight Capital, kami ay lubos na optimistiko. Ang lokal na pundasyon ng pamilyang Lawson, na pinagsama sa aming kapital at mga yaman, ay isang ganap na makapangyarihang alyansa. Pinupuri mo ako, G. Walton. Lubos kaming naghihintay na makipagtulungan sa inyo. Gayunpaman, para sa isang pamumuhunan sa ganitong kalaking sukat,
Kailangan naming suriin ang pangunahing operational data ng Lawson Group. Lalo na ang kumpletong istruktura ng ang proyektong Pinnacle at ang cost model nito para sa aming due diligence. Ito ay upang mapanatiling mapamahalaan ang mga panganib. Ito ay mga karaniwang pamamaraan. At hinihiling namin ang inyong pangunawa, G. Lawson. Siyempre, tama lang yan, G. Walton. Talagang lubos kaming makikipagtulungan upang ipakita ang aming pinakamataas na katapatan. Lubos kaming makikipagtulungan. Vanessa, ang paghahatid ng lahat ng pangunahing datos, hindi ba't yan ay? Derek, hindi mo mahuhuli ang lobo kung hindi ka handang isugal ang tupa para sa kapital sa antas ng Starlight. Ang pagsunod sa pamamaraan ay normal. Basta't matatag ang ating proyekto, mas magiging panatag sila. Hindi mo ba gustong magtagumpay? Hindi mo ba gustong magtagumpay at mapahanga si Serena? Kung matibay ang ating proyekto, mas magiging kumpiyansa sila. Ayaw mo bang magkaroon ng pangalan at talunin si Serena? Ipinakilala ni Miss Vanessa si G. Walton mula sa Starlight Capital kay Derek. Ayon sa utos mo, hiningi ni G. Walton ang pangunahing datos ng ang proyektong Pinnacle. Pansamantalang pumayag si Derek. Perpekto. Sabihin mo kay G. Walton na sumunod sa plano. Lahat ng paglilipat ng datos, kailangan malinaw ang record. Naiintindihan, lahat ay ayon sa plano. Magpatuloy ka. Vanessa, palagi mong akalaing makakapaglaro ka ng iyong mga laro, pero hindi mo napapansin na bawat armas na gusto mong gamitin ay hawak ko ang hawakan. Kapag naayos na ang kasunduan sa Starlight, malulutas nito ang ating problema sa pondo at magagamit natin ang kanilang mga resources para gawing flagship project ang planong Star City. G. Lawson, mga kasama, may malaking problema tayo. Ang pangunahing plano para sa ating proyektong Pinnacle at ang budget ay naikalat na online. At ang ating karibal, ang Vanguard Group, ay itinutulak na ngayon ang isang katulad na proyekto online pero mas mababa ng 20% ang gastos. Ang ating proyekto ay tuluyang nasira. Derek, anong nangyari? Paano naikalat ang pangunahing datos? Hindi. Imposible. Ang datos. Ibinigay ko lang iyon sa Starlight Capital. Starlight Capital? Siniyasa ko sila. Isa itong huwad na kumpanya. Derek, ipinagkanulo mo ba tayo? Imposible. Hindi pwede yon. Ang mga dokumentong yon, sa Starlight Capital ko lang, ibinigay yon. Starlight Capital. Siniyasa ko na sila. Huwad na kumpanya lang yan. Derek, ikaw ba ang nagtaksil sa kumpanya? Derek, ipaliwanag mo ito sa akin. Ngayon din, sabi sa balita na ikaw, dahil sa pera, ay nagtaksil sa mga lihim ng kumpanya. Totoo ba ito? Naisahan ako. Si Vanessa. Siya ang nagpakilala sa akin sa Starlight Capital. Derek, sa puntong ito, paano mo pa ko kayang paglaruan sa harap ko? Kailan ba kita ipinakilala sa Starlight Capital? Ni hindi ko nga kilala yon. Alam kong marami kang pressure sa trabaho, pero hindi mo naman pwedeng basta gawin ang isang bagay na makakasira sa pundasyon ng pamilyang Lawson. Ikaw yon? Vanessa, ikaw yon. Nagtulungan kayo ni G. Walton para lokohin ako. Tama na, Derek. Nakakalungkot ka. Ikaw. Vanessa, ikaw pala. Nagtulungan kayo ni G. Walton para lokohin ako. Tama na, Derek.
Nakakalungkot ka talaga. Salamat sa inyong lahat sa pagboto. Simula ngayon, si Derek ay hindi na maglilingkod bilang pangulo ng Lawson Group. Mga kagalang-galang na miyembro ng lupon, bago magkasakit si tatay, baka inasahan na niya ang isang araw na tulad nito. Siya, minsan ay ipinakita niya sa akin ang isang kodisilyo sa testamento. Kung ang isang tagapagmana, dahil sa malaking kapabayaan, ay magdulot ng malaking krisis para sa Lawson Group, sa pagkumpirma ng lupon, automatiko siyang mawawalan ng karapatan sa mana. Ang kanyang bahagi ay mapupunta sa susunod na nasa linya. Batay sa legal na dokumentong ito, na may bisa at sa desisyon ng lupon kanina, si Derek ay diskwalipikado na sa pagmamana. Ako, bilang anak ni tatay, isang miyembro ng pamilyang Lawson, ay may responsibilidad at tungkulin sa panahong ito ng krisis na tumayo at pamunuan ang Lawson Group. Gumamit ng peking dokumento si Vanessa at mamanipula ang lupon para pansamantalang makuha ang kontrol sa Lawson Group. Naalis na si Derek sa kanyang posisyon. Hayaan mo muna siyang magmalaki. Ang pondong ninakaw niya, kumpleto na ba ang ebidensya? Kumpleto na ang lahat. Malinaw na malinaw ang bakas ng pera. Mabuti. Panahon na para magbayaran. Tungkol sa pondo na kanyang inembes, kumpleto na ba ang ebidensya? Lahat ay nakalock na. Malinaw na malinaw ang bakas ng pera. Perpekto. Panahon na para magbayaran. Salamat sa inyong tiwala, mga shareholder. At salamat sa inyong suporta, mga partner. Sa Lawson Group, sa mahalagang yugtong ito ng pagbabago, naniniwala ako na sa akin bilang kapitan, ang Lawson Group ay magbubukas ng isang bagong yugto. Tutol ako. G. Lawson? Akala ko ba may sakit siya? Oo, anong nangyayari? Tatay? Serena? Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Binibining Lawson, ang iyong talumpati sa inaugurasyon ay kailangang maghintay. Dahil ang iyong posisyon bilang CEO ay nakuha sa masamang paraan. Serena, anong ibig sabihin yan? Ito ay press conference ng Lawson Group, hindi entablado para sa iyong maliliit na laro. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan ako, si Richard Lawson, o ang aking tunay na anak na babae. Serena, ano ang gusto mong ipahiwatig? Ito ay press conference ng Lawson Group. Hindi ka pwedeng basta-basta magkagulo dito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humawak sa akin, Richard Lawson, o sa aking tunay na anak. Ang tunay niyang anak? Kaya peke pala ang pagiging tagapagmana ni Vanessa. Sulit ang pagpunta ko rito. Magiging napakagulo ng mga balita ngayong araw. Tatay, nawawala na ba sa isip mo? Paano mo siya pinapayagang magkalat ng katarantaduhan dito? Nandito siya para sirain ang pamilya Lawson para gibain ang buong press conference na ito. Sirain ang pamilya Lawson? Ang sumisira sa pamana ng mga Lawson ay ikaw. Magsimula na tayo. Una, tungkol sa sinasabi mong testamento.
Ang dokumentong ito ay peke. Pangalawa, tungkol sa Starlight Capital na dinala mo, ang G. Walton na ito ay isang project founder na nabigo ang venture 3 taon na ang nakalilipas matapos mamuhunan dito ang aking Apex Capital. Ang sinasabi mong tagapagligtas? Isa lang siyang piyon na inalis ko noon pa. Nagsisinungaling ka. Imposible yan. Pangatlo, ang 230 milyong piso na ninakaw mo ay na-freeze na ngayon. Nagtataka ka kung bakit. Dahil ang offshore bank na nagmamanage ng iyong pondo ay may iisang pinakamalaking shareholder na nangyayaring ang Apex Capital. Serena. Ikaw ay. Dahil ang offshore bank na nagmamanage ng iyong pondo ay nangyayaring may Apex Capital bilang pinakamalaking shareholder nito. Serena. Sino ka? Ngayon, hayaan mo akong magpakilala ng formal. Ako si Serena, ang tunay na anak ni G. Richard Lawson at ang tagapagtatag din ng Apex Capital. Ang Lawson Group na napakahalaga sa iyo at handa ka pang gumawa ng krimen para makuha ang average na kita nito sa nakaraang 3 taon ay mas mababa kaysa sa kinikita ng Apex Capital para sa akin sa loob lang ng isang araw. Hindi ako bumalik para makipag-agawan sa maliit na mana na ito. Bumalik ako para lang protektahan ang pinaghirapan ng aking ama habang siya ay mabigat ang karamdaman. At para tanggalin ang mga hadlang para sa aking kapatid habang siya ay nililinlang. Ang palabas na ito ay matatapos ngayon. Hindi ako. Kayong lahat ay nagtutulungan para ako'y pagbintangan. Serena, ikaw ang dahilan ng lahat. Simula nang ikaw ay bumalik, ang pamilyang ito ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan. Ikaw, ang kumuha ng lahat ng nararapat sa akin. Ano ba talaga ang kinuha ko sa iyo? Ang pagmamahal ng magulang sa loob ng 40 taon na hindi naman talaga para sa iyo? O ang titulo bilang tagapagmana ng Lawson? Vanessa? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Mula pa sa simula, hindi ko naman talaga balak na makipagkumpetensya sa iyo para sa alinman nito. Ikaw. Ang nagtangkang bilhin ang aking dugo sa halagang 5 milyong piso. Ikaw. Ang nagtangkang kontrolin ako sa pamamagitan ng titulong ampon na anak. Ikaw ang paulit-ulit na nanira, ng agrabyado, at nag-set up sa akin. Na nagparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat sa posisyon na nararapat sa akin. Ngunit ako, si Serena, ay laging tumahak sa matuwid na landas. Lahat ng meron ako ngayon ay pinaghirapan ko, ng aking asawa, at ng aking mga anak sa pamamagitan ng aming sariling kakayahan at pagsisikap. Wala akong interes na kunin ang pag-aari ng iba. Lahat ng pag-aari ko ay mula sa asawa ko, sa mga anak ko, at sa akin, pinaghirapan naming mag-asawa. Hindi ko kailangang kunin ang hindi sa akin. Hindi. Hindi yan totoo. Ibinabalik ko lang ang talagang sa akin mula pa noon. Pinilit mo ako. Ako? Richard Lawson? Ay pinahahayag na winawakasan ko na ang lahat ng legal na ugnayan kay Vanessa. Tapos na ang aming ugnayan bilang ama at anak. Anumang ilegal na paghahabol na ginawa niya, at anumang ari-arian ng Lawson Group na hawak pa niya, ay kukunin muli ng grupo ayon sa batas. Ang pinaghihinalaang pagpeke niya ng mga dokumento, panloloko sa negosyo, at paglustay ng malalaking pondo, ay haharapin ng mga autoridad.
Inaakusahan siya ng paggawa ng peking dokumento, panloloko sa negosyo, at paglustay ng malalaking halaga. Ito ay ipapasa na sa husgado. Derek, nailigaw ka na noon at nagkamali ka ng malaki. Pero sana'y matuto ka rito at tunay na magbago. Kailangang magpahinga si tatay. Hindi na niya kayapang magkaroon ng dagdag na stress. Ang kinabukasan ng Lawson Group ay nasa mga balikat mo pa rin. Ako. Kaya ko ba talaga? Walang ipinanganak na eksperto sa ganito. Pero kung tunay ang puso mo para sa Lawson Group, kung mananatili kang nakaapak sa lupa at matuto sa mga pagkakamali mo, papasukin ko ang team ng Apex Capital. Gagabayan ka nila sa paglipat na ito, libre, para makaraos ka. Hanggang sa makabangon muli ang Lawson Group. Ako, si Serena, na nakatayo rito ngayon, ay wala rito para sa kapangyarihan o kita ng Lawson Group. Mula pa sa simula, isang bagay lang ang gusto ko. Ang aking ama. Tatay, pagod ka na. Ang drama ng pamilya, ang pag-akyat baba ng negosyo, hindi mo na dapat pasanin pa yan. Mula ngayon, dapat ay tamasahin mo na ang iyong ginintuang panahon, saburin ang oras kasama ang pamilya. Mula ngayon, magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa buhay. Maglaan ng oras sa pamilya mo. Sa mga alaala ko noong bata pa ako, malawak na parang ang aking bayan. May mga berdeng kabundukan sa malayo. Lagi namang naroon si Lolo sa mga luntiang lugar, araw-araw. Para bang may laging tumatawag sa kanya. Parang iyon ang kanyang tawag. Lagi siyang naaakit para maunawaan ito. Tatay, ang ganda ng araw ngayon. Gusto mong maglakad-lakad sa bakuran? Sige. Masaya ako na nandito kayong lahat.